Paul, 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 what did you write? The sins, the chains, the sorrow, the tragedy, and the story. We breaking shackles, we fixing discords, coast to coast, overseas, in the pain, above the rim, oh we suffer, but didn't stop there. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. We're timing in, we're on the switch, we in the hymn house, the real Jeezy, the Saints gang, rhyming, dancing, praising, singing, no breaks, no limits, he is calling. We on the stage, off live, flashing lights, camera, action, fighting bad guys, loving bad guys, on the runway, doing his way, taking off from the cross line, we in spirit on bars. Here we go. Speaking of bars, word for today, are we loving thy neighbors now? We're saints, messy saints. Yeah. Believe that. Good morning, everyone. Pakibati naman ang nasa tabi mo ngayon. Maganda ka pa sa umaga. Ganda natin. Nakakatuwa naman. So, welcome to a brand new series entitled Messy Saints. Love thy neighbor even though they are nuts. So, isipin na, ito, sino ba dito Sino ba dito mga kaibigang pasaway? Taas ang kamay. May mga kaibigang pasaway. Lahat naman tayo, di ba? Lahat tayo may kaibigan tayong pasaway. Pero, question, mga kapatid, mahal niyo ba sila? Kahit pasaway sila, mahal niyo ba sila? For today, we will talk about our talk title for today is Confused Army. As you see sa video natin kanina, in Corinth, kung saan nakapagtayo ng simbahan ng mga followers ni Cristo, may mga kanya-kanyang favorites. Hindi natin alam this kind of situation also applies for today. May kanya-kanya tayong preferences. It's not tabu, hindi siya kakaiba, hindi siya makabago, it's normal. Lahat tayo may paborito eh. Kumbaga, kung kayo mahilig kayo sa durian, ako ayoko. Sino ba dito mahilig sa durian? Diba? Kayo, lalo na yung mga nakatira sa South, yung mga Mindanao area, mga gusto yan, durian. But ako, personally, hindi ko nalalahatin. Personally, pwedeng candy na lang. Pwedeng na lang. Tawag doon, pastillas na lang. Pastillas na durian na lang. But, in this series, we will talk about the whole book. Not the book. The whole episode, the whole letter, yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Itong sulat na to is a very private. Ano siya? Dapat secret siya. A private letter to the churches of Corinth, pero nabasa siya ng pamilyong tao. Ganito na lang isipin natin mga kapatid. Ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto is parang marami tayong nagko-commit dito, di ba? Na sumasakay sa bus. Meron na ba kayong experience na aksidente yung nabasa yung chat application ng katabi mo? Parang ganito yan eh, basahin natin ito. Di ba? Nabasa niyo daw boyfriend mo. Nasa pinilala siya, nasa wake, condolence daw. Bex, ang hirap na ba? Kaya hindi ko akit na wala na siya. Pwede bang ako na lang tumalit sa kanya? Ang sagot ng babae, papayag yung prenarya. So, ganyan na ganyang basa yung makikita natin visually sa bus. But if we're going to parallel it with the letter of St. Paul to the Corinthians, ganyan din. Hindi sinasadya. Kailangan natin siyang malaman. Kasi ang problema noong unang panahon, nag-apply din niya sa atin. Because in the Church of Corinth, itong mga problema nila. Disunity, hindi pagkakabuo. Sexual immorality, alam na natin yan. Legal disputes, iba't ibang klase. Abuses sa Eucharist, meron pa rin yun ngayon. Doubts on the resurrection, ay nako po, malaki
this letter. Let's read this one. Paul called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, Sosthenes, to the church of God that is in Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus. Naniniwala ba kayo na tinatawag tayo bilang mga santo? Yes. Sino dito ang sa tingin niyan karapat dapat siyang tawaging santo? Saint number? No. Ito, alam niyo dapat ang sagot dyan isang ultimate na okay. Ask me why. Kasi lahat tayo is like a building that's under construction. We are all messy at this moment in time, but as we journey along in our life, God is building us. God is our builder, God is our architect. Siya ang arkitekto ng buhay natin. Siya yung nagpapalaki sa atin. Imagine nyo naman pabuo tayo ng bahay, di ba? Ang usual ng isang construction site, magulo. Maraming semento, mga kung ano-anong kahoy nakakalat, yung mga trabahador nakahubad lang, nakahikilatang ganon. Yes, it's messy. But the end product, kung ano yung pagkatapos ng construction, isang magandang bahay, isang bahay na pinapangarap. Ganun din isipin natin mga kapatid. Even though if you think you're not worthy enough to be called the saint, na sa tingin mo hindi ka karapat dapat maging santo, lagi natin tatandaan, you are still under construction. Hindi mo dapat tinitigan yung sarili mo kung nasan ka ngayon. Hindi pa tapos. Kumbaga sabi nga ni Manny Pacquiao, hindi pa tapos ang laban. Para sa iyo ang laban na para sa iyo no. But tandaan mo, tandaan natin lahat mga kapatid, hindi pa tapos. Habang ang oras natin sa mundong ito tumatagal, hinuhulma tayo ng Diyos. Sabi nga, God is your builder, architect, and designer. You're the house that He is building and you're under construction. Sinasabi, we're all work in progress. We're not done. That's why we never stop on in communion with Him. Why? Because kapag tayo nawala tayo sa landas and we get disconnected, do you think magiging maayos tayo? Do you think mabubuo tayo? Up until now, even in the longest time, we still need the Lord. We still need that cross. In this life, as we live while here on planet Earth, God will always be chaotic. God's church will always be chaotic. Itong gathering na to, it's still chaotic. Why? Because we are still carrying all these packages. Lahat ng binibit mo. That's why we're here today. You want to fix those packages. Because when God followers are fighting each other in church, it's like the church has an autoimmune disease. Example, ganito. Narinig nyo na yung sakit ng lupus. Diba? Ang lupus, ang inaatake niyan, hindi niya alam kung anong atakein niya, kung yung good or bad cells mo. Believe it or not mga kapatid, in our church today, even in our community, meron tayong problemang ganyan. Meron tayong may mga times tayo na hindi tayo mapagkakaunawaan, may mga pagkukulang tayo sa isa't isa, kaya tayo nagkakaroon ng bickering, nagkakaroon tayo ng misunderstanding. As today, mga kapatid, you're here. I know, lagi natin sinasabi, it's not an accident. It's not a coincidence because I don't believe in coincidences because all of this happening right now, kahit sa inyo mga kapatid, this is part of God's plan. Because when we continue today, let's raise up and let's pray our favorite prayer here at the feast. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Today, I receive all of God's
focusing on the 1 Corinthians chapter 1 verse 10 to 13. Let's read. Now I appeal to you, brothers and sisters, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you be in agreement, that there be no divisions among you, but that we be united in the same mind and the same purpose. For it has been reported to me by fluent people that there are quarrels among you, my brothers and sisters. What I mean is that each of you says, I belong to Paul, or I belong to Apollos, or I belong to Cephas, or I belong to Christ. Has Christ been divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Ngayon, let me ask you this. Sino ba dito yung may mga paborito artista? Di ba lahat naman tayo meron? May mga pinafollow tayong mga artista. Sino dito ang mga fans ng BTS? May kanya-kanya kayong bias, di ba? Mali ang tinignan ko. Nasa likod, pero tahimik siya. But hindi. And by the way, when they say I belong to Cephas, Cephas is Peter, Simon Peter, Jesus' number 1 apostle. Ngayon mga kapatid, sabi ko nga, even in those times there are divisions. Even then we fast forward today, there's still divisions. Why do we have divisions? Because there's such thing as a conflict between preference and principle. So, sabi nga ng mentor ko, principle and preference, hindi yan talaga nagkakasundo. Kasi pag ang isang tao nag-stand by his principle, paninindigan yan hanggang huli. Usually, ang nakakabangga niyan yung may mga kagustuhan na preference na prefer niya lang. Kasi minsan ang preference more on comfort. Principle is from the heart. Preference is more on comfort. Kumbaga, kung ako yung taong pinaglilabang ko preference ko, gusto ko kasi hindi ako nahihirapan. Hindi mahirap ang buhay ko. Ang taong maprinsipyo, kahit sobrang hirap na ng ginagawa niya, pinaninindigan niya pa rin na gawin yun. Why? Dahil yun ang pinaniniwalaan niya. Ngayon mga kapatid, I ask you, as a short reflection, I'll give you a few seconds. Sino ka? Ang taong maprinsipyo o yung taong naghahanap ng preference na? Minsan pipiliin natin mga kapatid kung ano ang nasa puso natin. Because there's no problem with having favorites. The problem is when we become more loyal to our cliques than our community. Usually, ganyan nangyayari normal sa simbahan. Kunyari, nung bata ako, may guwapong pare nung alas sa Sunday, 10 o'clock. May guwapong pare, ang daming pupunta doon. Pagdating ng alas 11, nag-uuwian na kasi wala na si Poging Father. Normal yun. Don't tell me, hindi kayo na slide. May mga ganyang pangyayari talaga. It's normal na nangyayari yan. May kanya-kanya tayong kinahihiligan. But there is all, nakakalimutan natin, ano ba yung sentro na yun? Siya, di ba? Kahit sino man ang tumayo dito sa harapan na doon, sa harapan ng simbahan, it doesn't matter. What matters is the one that's in. Amen? Ngayon, how are we going to face this? Mahirap mag-isip sa ngayon. Now, if we're going to fix all this unity sa simbahan natin, in our community, in our lives, in our family, in our friends, let's start with the root of the problem. And I ask you, mga kapatid, bow down your heads. Let's pray.
to you today with our heavy heart, with our loaded soul. Teach us to be united before your cross, as you are the center of it all. We ask this in your mighty name of Jesus, our Lord. Amen. Let's honor the word of God. Is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ano ibig sabihin? Ito lang, isi-short na natin yun. Isi-short na natin into 5 words. Let's read. Di ba 5 words? 1, 2, 3, 4, 5. Baka naman matala lang. Anything. And I mean kahit ano. Whatever your feeling may be, whatever problem that you're in, if God is your center, if the Lord Jesus Christ is the center of your life, anything can be solved. Amen. Because yan ang naging advice natin ni Pablo sa pagkakagulo sa Korinto. Ngayon, let's, in our own disunity, in our own dysfunction sa present day, usually kapag nagkakaproblema ba tayo, ano na una natin ginagawa? Aba, lumilipad na kagad pa ito, nag-uusap ba muna? Ano ba usually yan natin ginagawa? Nag-pray. Ha? Nag-pray. No, usually, I mean, let's be realistic. Usually, pag nagkakaaway, naglalayas, daw. May narinig lang ako. But many times, usually, ang unang nananaig sa atin is what? Galit, lagi. Laging galit. Bakit kaya galit? Hindi tayo, bakit galit ang unang nananaig? Naiinis ka? Hindi mo siya naintindihan? Or bumabalik tayo sa natin, sa nature natin. Pag naisip nyo, ang mga bata, di ba, tulad niya, pag ang bata ay nafa-frustrate, usually, hindi niya alam kung paano sabihin ang nararamdaman niya. So, anong ginagawa ng bata? Yeah. Diba? Minsan, may nabasa pa nga akong meme, di ba? May nakita akong picture sa Facebook. Yung bata umiiyak, sinusubuan siya ng bote. Ang caption, hindi naman ako nagugutom, makati na yung likod ko. Kasi usually parang tayo bumabalik tayo sa pagkabata natin pag maninit ang ulo natin. Nawawala yung mga natutunan natin ng mga nakalipas sa taon. Hindi natin alam kung paano natin i-express ng maayos ang pagkagulo natin. But sa buhay ni San Pablo, ang sabi niya, many times whenever we have unresolved conflict in our church, family, in our community, it's because we forgotten about Him, about the cross. Because first we forgotten the love Jesus Christ gave to us on the cross, and we forgotten the call to die on that cross. Minsan
minsan nakakalimutan natin ang pagkatao natin dahil nakakalimutan natin si Kristo. Lagi natin tatandaan mga kapatid, malaya tayo, nabigyan tayo ng totoo nating identity ng pagkatao ng dahil sa Kanya. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Malaya ba tayo ngayon dahil sa Kanya? Ngayon, masaya ka ba ngayon sa kalayaan mo ngayon? I understand, sis. Meron po tayo. May ano tayo dyan. Pag-uusapan natin. Lahat tayo dito, may kanya-kanya tayong dinadalain. Dahil nga dyan, nakakalimutan natin kung saan tayo dudulo. If we continue in our story, sabi ni Paul, "For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and discernment of the discerning. I will pour. Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made the foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, God decided through the foolishness of our proclamation for those who believe." Because kapag tayo ay nagkakaroon ng pagkawatak-watak, ng conflict, ng understanding, sabi ko nga, laging nagka-clash yung prinsipyo at kagustuhan natin talaga eh. Pero ngayon ang question, willing ka bang magparaya? Tatatanda, alam niyo ba, sino ba yung bikanta ng pagpaparaya? Nagpaubaya ba? Hindi ba pagpaparaya yun? Nagpaubaya siya sa nagparaya na rin. Si ano, di ba? Si Moira. Bakit niya sa tingin niyo, bakit niya sinulat yung kanta na yun? Bakit niya? Asawa niya. Because she's hurt. Dahil saktan siya, di ba? Kailangan niya mag-let go, kailangan niya maglabas. But ano yung pinag-uugatan ng sakit niya? Dahil mahal niya yung tao eh. Ngayon, yun ang gusto ko ipaintindi mga kapatid. Kaya lang naman din tayo nagkakaroon ng ganung pangyayari. Dahil nawawala yung pag-ibig sa atin. Kumbaga, sa kaso ni Moira, yung pagmamahal na binibigay niya dun sa tao, hindi bumabalik sa kanya ng tuntas itong tao. Kung tama ang chismis. Tama ang narinig ng chismis? Kung tama yung narinig ng chismis yun. Kung ano yung correct nyo ako ah. Dahil yung pagmamahal na naibigay niya, hindi na ibalik sa ibang tao. Ngayon, sa buhay nating mga Kristiyano, pag meron tayong isang minamahal na, let's say, tao or we're passionate about something, di ba pag may gumulo dun sa pagmamahal na yun, nasasaktan din tayo. Kaya tayo hindi nagkakaroon ng hindi pagkakunawaan. Pero kung ibabalik natin, kung yung same na pagmamahal dun sa tao or dun sa passion, dun sa bagay na ginagawa mo, naibigay mo rin dun sa hindi mo na gusto meron kang ka-disagreement, you think magkakaroon pa kayo ng conflict? Di ba nga isa sa mga utos ni Kristo, love your neighbor as yourself. Yung utos na yun, nakakalimutan natin every time you got conflict with someone. Tingin ka sa tabi mo. Gusto ko itong part na to. May nagkakalaglagan. But every time we see our neighbor, lalo na yung kinaiinisan natin, ano pakiramdam? Ba't hindi mo na lang siya mahalin? Mahirap bang mahalin ang isang nakakainis na tao? Lalo pag pinagbalik ang puntang. Mahirap po talaga yun. Kahit kanino po. Ba't
nga nila pag ang tiwala na wala na, mahirap na ibalik. Ay, gusto mo ito. Yan, may conversation. Yan, no. Lahat naman kasi talaga tayo, ang kapag, ito normal sa buhay natin to. I-right ko ngayon doon sa sinabi mo, sis. Kapag ang buhay natin nabuo sa tiwala, kapag ang tiwala, parang ang plato, yan eh, ang tiwala pag parang plato, yung pag nabasag, pwede mo siyang buuin, pero magkakaroon ng laman. Hindi na siya same as before. Kumbaga, kunyari, binuo mo yung plato na yun, nagdagay kang kanin, pero ang ulam mo sinigang. May hindi ka na ilagay. Pag ang ng plato, wala na, tuyo na yung kanin mo, wala rin sabaw. Di ba gano'n naman? Buo siya, nabubuo pa rin, nagagamit pa rin. Pero, merong nauhulog pa kunti-kunti. May nababawas. Ganun tayo mga kapatid. Kahit alam ko yan, kahit di kayo umamin sa akin ngayon, kahit naman paaminin ko kayo, hindi kayo nagsasabi ng totoo. Kahit nasabihin nyo sa akin na, hindi kami ganoon. Hindi kami, mapagmahal kami. Lagi nagtitiwala kami kahit napag-ano namin, na-forgive na namin yung isang tao na yun. Pero nandiyan pa rin yung butas na yun. Hindi na mo-hold yung tiwala na yun. Yung sabaw ng sinigang na yun, mabawas at mabawas kung sa kanin na yun. Let's continue with our story. For Jews demand signs and Greek desires wisdom. Dito ba, kayo ba naniniwala ba? Naniniwala ba kayo sa kasabihan na is see to believe? Naniniwala lang ba kayo pag nakita niyo na? Yes? Yes? Usually ganito tayo para tayong mga Budyo at mga Grego ng mga panahon. Let's continue. But we proclaim Christ crucified as stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Noong mga panahon na yun kasi, again, let's go back sa buhay ni Pablo dati. Nung nag-minister na si Pablo, nagsimula yung mga 30 to 40 years. So, after nang namatay at nabuhay muli si Kristo. Nung binalita niya yung kwento na yon, maraming hindi naniniwala. Lalo na yung mga kapatid niyang Hudyo. Lalo na yung mga Grego dati. Mga scientists yung mga yan eh. Naniniwala lang sila pag nakita na nila. But, yung mga panahon na yon, yun ang mga tinuturo ng mga apostoles nila Pedro, nila Andres, ni Pablo for that matter. Nabuo ang simbahan ni Kristo sa mundong ibabaw dahil dito. The goal of Christianity is to die on the cross for community. Again, I cannot express this enough. Let's not be literal. Wala po tayong pakuan ng krus mamaya. We are part of this community, yes. But when we say when we die on the cross, what? Sacrifice. Sacrifice just like our Lord Jesus Christ did. Let's continue. For I think that God has exhibited us apostles as last of all, as those sentenced to death, because we have become a spectacle to the world, to angels and to mortals. For we are fools for the sake of Christ, but you are wise in Christ. So if, sabi nga ni Sis kanina about sacrifice, if you do sacrifice something, kung mahilig ka mag-sacrifice sa ibang tao, at ang ibang tao nakakita niya, magmumukha kang wala sa sarili. Magmumukha kang, sorry for the lack of the better term, engon. Kasi bakit ka bigay ng bigay? Ba't ka paubaya ng paubaya? Para kanino? Yun ang unang tanong ng isang tao. Ba't mo ginagawa yan? Bakit mo ginagawa ito? Pero bakit? Bakit nga ba? Para sa kanya. Ang sakripisyo mo para sa iyong kapwa, eh
Kung para saan ang ginagawa natin sa mundong ibabaw na ito. Let's continue with our story. We are weak. Yes, totoo yan. But you are strong. You are held in honor but in disrepute. To the present hour, we are hungry and thirsty. We are poorly clothed and beaten and homeless. We grow weary from work of our own hands. When we revile, we bless. When we persecute, we endure. When we slander, we speak kindly. We have become like the rubbish of the world. The dredge of all things to this very day, I appeal to you, then be imitators of me. Anong ibig sabihin ang lalalim? Diba? Ano lagi yan? Ibabalik ko lang ulit si Moira into one word. Magpaubaya ka na lang. Kahit namurahin ka in your sa harapan mo, sa likod mo, pagdasal mo na lang siya. Di ba sabi nga sa mga kasabihan natin, pag binato ka ng bato, anong gagawin mo? Pag sinampal ka sa kaliwa, anong gagawin mo? Pag nagpautang ka ng 100, anong gagawin mo? Huwag ka nang umasa. Hindi naman sa hindi na umasa. Hayaan mo na lang siya kung kailan mo. Because lahat naman tayo, mayroon tayong may mangyayari talaga sa atin to eh. Meron na aayaw sa atin. It's either sa itsura ba natin yun, sa ugali natin, sa mga ginagawa natin. Yung mga tatlong bagay na yun usually. But we never, as followers of Christ, we never retaliate. Hindi natin kailangan bumawi. Kung gusto niyong mauna sa pila, mauna ka. Okay lang. Kung gusto mong mas maraming kainin, sige, sa'yo na. Kunyari, may nahuling piraso ng donut dyan. May kasabay ka. Bigay mo na sa'yo na yan. Because I tell you, brothers and sisters, ito na lang. Kung meron man kayong matututunan sa akin today, ito siguro na lang yung i-take home ko sa inyo. You sacrifice one, the return will be 10. Yung lagi mong tatandaan. When you sacrifice something for the better of your neighbor, for the betterment of your friend, of your loved one, pag nagsakripisyo ka para sa mga mahal mo sa buhay, ang balik sa'yo, tenfold, times 10. Because ang turo sa atin ng Diyos is everything will have to root in love. That's why we sacrifice. Kahit nakakainis na yung kapwa mo, mahalin mo na lang. Dahil kapag hindi nagbigay ka pa ng any negative feelings, mapapagod ka lang. Sayang lang ang pagod. Mas masayang magpakapagod sa pagmamahal. Tandaan natin yun, mga kapatid. Magaan sa pakiramdam, hindi pa nakakapagod. Sino ba dito napagod na magmahal? Ay, parang maling tanong. Sorry. Sino? Maling tanong ata. Parang sabihin natin ako mukhay. May kumaganan eh. Again, wrong question pala. Meron na ba ditong napagod dahil sa pagmamahal? Yun na lang. Talagang walang aamin talaga. Nakakalungkot naman. Tandaan niyo, usapan na ito sa ating lang yan. Kaya tandaan niyo yung mga mukha niyo, mga kasama niyo ngayon. Kapag may lumusot, alam niyo na kung sino yung sisisihin niyo. But again, mga kapatid, it's okay to share naman dito within this walls. It's safe. Let's be comfortable. We are a family here. Whatever you share here, siguro, malay mo, hindi
natin alam yung sa kabilang row, sa kabilang part ng hall, ay parehas pala kayo ng pinagdadaan. It's one of the loveliest part of this community. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa pinagdadaan. Lagi meron yan. Hindi man ngayon darating, baka next week darating siya. Kaya balik tayo next week. Ganda segue, di ba? Let's continue. The very leaders you are fighting over me and Peter and Apollos. We're now in the rubbish heap. So yung ito kasi yung mga panahon na yun, may kanya-kanyang favorite talaga. Kumbaga, gusto nila turo ni Pedro, turo ni Apollos, turo ni Pablo. Kahit, di ba sino ba dito yung mga nag-free sa Pilipinas dati? Don't tell me wala kayong favoritong builder. Di ba? Brother Jude. Brother Jude. Wow. Diba ito naman sa Pilipinas, may kanya-kanya tayong favorite. Ako, aminin ko, paborito ko si Brother Aron. Diba si Brother Aron, diba? Hindi ka pagpapawisan ka lagi dun pag umaatin ka kay Brother Aron. Lahat naman yun, lahat leaders, teachers, preachers, priests, lahat tayo dito, we're nothing compared to Him. Amen. Ang keyword doon, ito, rubbish. Because we are all messy. And siya lang po ang malinis. Ngayon, mga kapatid, alam na natin, kumbaga, it's been our mentality, it's been our life na nandito lang tayo ngayon. We are here. We are before Him. Ngayon nakatingin tayo sa Kanya. Before the crucified one, how can you exalt yourself? Paano mo ngayon bibigyan siya ng papuri? Paano mo bibigyan ng papuri ng Diyos? Well, lahat tayo dito, hindi naman sa tingin natin hindi tayo karapat-dapat. Pero, hinihintay tayo. Lagi niya tayo hinihintay. Bakit? Gusto niya tayo tulungan. Gusto niya tayo buuin. Dahil lahat pa tayo, makalat pa tayo na we are all best people. Sabi niya in Matthew, for those who exalt themselves will be humbled. For those who humble themselves will be exalted. How low can you sacrifice for, how low can you humble yourself? Unity isn't an option. Ito lagi natin tatandaan. It may be in your workplace, sa mga kaibigan natin, here in this community, unity is not an option. It is our mission. As we are unified, as we having problems in unity or having misunderstanding with other people, meron tayong hiringan sa ibang tao, isa lang ang solusyon dyan. Isa lang ang makapagbibigay ng peace of mind sa ating lahat. Go back to the cross. Amen. Go back to the crucified one. Amen. I invite you to stand, mga kapatid. Sa mga panahon ngayon, I'm not sure if dumadaan siya sa mga social media feeds mo. Sa Facebook, sa Instagram. Nagkakaroon talaga ngayon ng division. Nagkakaroon tayo ng disunity. Hindi tayo isa. Kahit sa sarili nating simbahan, nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng pagkawatak-watak. But as we go further, nakikita natin mayroong mga distraction sa buhay natin at nananakit ang kalaban.
the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and the snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and without one of us carry